Ngayon ho, mga kababayan, nasaan na tayo? Nako, ito muna sa impeachment. Masakit. Masakit ho ito, alam ko ha, para doon sa mga DDS. At alam ko kayo, naniniwala kayo na konti lang at walang masyadong boboto para ma-impeach ang Vice Presidente. Kaya lang, nako po, 200 votes secured. 200 boto secured, no? Sandro Marcos reportedly leading impeachment push versus Sara Duterte. Paano yan, mga DDS? Asang-asa kayo at tinatakot nyo yung mga congressman, no? Sabi nila, sabi ng mga DDS, pagtatandaan ninyo yung mga pangalan nitong mga congressman na ito na boboto ng impeachment o sa impeachment ni Sara Duterte para sa ganon, sa susunod na eleksyon. Hindi na natin iboboto yung mga yan. Tandaan nyo yan. Panay pananakot sila, no? Laging ganon. Kaso ho, mga kababayan, mas mukhang madami pa din ho ang congressman na boboto para maitulak yung impeachment papanik po sa Senado. Yari. Kasi sa nakikita ko ho, mga boss, no? Yung mga congressman, yun pa din ho eh. Sila JJ Suarez. Di ba? Sila pa din po, sila Beatrix Luistro, Sandro Marcos. Sila pa din ho, mga kababayan. At kung meron mang mabawas, baka yun yung sila Paduano. Sino pa? Si Dan Fernandez. Yung mga hindi na po, si Paduano, hindi na bumalik o hindi na tumakbo bilang congressman. Si Dan Fernandez, hindi naman pinalad. Pero po sila Benny Abante at yung iba pa po, parehas lang. Diba? Ito ang kinakabahan na po sila. Yung umabot ng 1/3 yung lalagda o pipirma sa impeachment ng Vice Presidente ho, mga bossing. Bakit? Pag lumagpas ng 1/3, sigurado po tuloy-tuloy na yan sa Senado. At ang Senado ngayon, lalo na sa pangunguna ni Senate President, no? Tito Soto, mukhang malabo pong gawin yung kagaya nung ginawa ni Chis Escudero na idinribol yung impeachment at kung saan-saan dinala, kung saan-saan pinatagal, para hindi matuloy. Malabo pong gawin yun. Kasi kapag ito tumuloy-tuloy sa Senado at ang Senado nag-impeachment court, mga bossing, malamang sa alamang, dito po natin makikita yung tagisan ng ebidensya versus depensa. Sa nakikita ko ho, mga kababayan, ebidensya, malakas. Doon pa lang po, no? Doon pa lang ho, mga kababayan, sa mismong confidential funds, hirap na silang sagutin eh. Nakita niyo po ba yung paliwanag ng Vice Presidente patungkol sa confidential funds? Ako ho, nahilo eh. hindi ko alam kung paano ko iintindihin yung mga sinasabi ng Vice Presidente. At ang hindi ko maintindihan, ano po, ito yung pagkakataon, no? Na makuha nila yung simpatya at makuha nila yung suporta ng taong bayan. Kapag ipinaliwanag mo yung confidential funds na yan sa taong bayan, kung saan talaga napunta, para ho sa akin, mga bossing, mas lalakas ho sila. Di ba kapatid na DJ Byron MTV? Shout out sa kapatid natin na si DJ Byron ho. Di ba mas lalakas sila kapag madami, mga bossing, yung sumusuporta sa kanila, lalo na taong bayan. Ang hindi ko maintindihan, sabi ng Vice Presidente, yung sa confidential funds, yung kay Mary Grace Piatos, hindi mo na pinag-usapan niya kasi binuo mo na yung depensa daw po para doon sa impeachment or whatever kung anong depensa. Basta, umikot to, pinaikot-ikot ng Vice Presidente, yung sagot para doon sa Mary Grace Piatos, ang ending ho, nahilo po yung mga nakarinig. Wala pong depensa sila. Wala pong depensa at hirap na hirap dumepensa.
Dahil kung meron po, dati pa lang, idinepensa na po nila yan. Lalong-lalo na, isama mo na dito yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. Ipinatawag po sila sa NBI, di ba? Ni Director Santiago para ho maipaliwanag nila kung ano ba yung ibig sabihin at tinutukoy ng Vice Presidente. Pero ano ang ginawa? Wala, nagdahilan. Sabi, yung una ay naku po, hindi po kami makakapunta dyan kasi may patawag sa amin ng Congress. Nung narinig ho, mga bossing, nung kampo ng Congress, o sabi, sige, para pagbigyan ng NBI sa pagpapatawag kay Sara Duterte, cancel yung sa amin. Diyan pumunta si Sara Duterte. Wala, hindi pa din pumunta. Pangalawang pagpapatawag ho, meron naman daw pong party para doon sa mga miyembro naman ng media. Ibig sabihin, gumagawa ng paraan sila para hindi magpaliwanag. No? At ngayon naman po, mga kababayan, yung Mary Grace Piatos naman daw ho, mga bossing, ay ipapaliwanag daw sa tamang panahon. Which is, ang tinutukoy sa tamang panahon ay yung impeachment, mga bossing. Siguro, iniisip nila, sabihin mo doon sa impeachment na lang ipapaliwanag. Dahil baka gumagawa pa sila ng paraan kung ano yung ginawa nilang paraan nung huling impeachment. No? Yung ginawa nilang paraan nung huling impeachment, mga kababayan, ay humanap ng butas para hindi masagot dahil tingin ko wala talagang isasagot. Di ba? Sabi nila, ano ang naging pambutas nila? Ay, hindi pwede yung ilang beses na impeachment. Hindi pwede yung ilang beses na impeachment sa isang taon. Di ba? Yun. Kaya naman po hindi natuloy yun eh. Hindi dahil naipaliwanag nila ang tao. O hindi dahil, kaya po hindi natuloy ang impeachment at nandito at nai-archive ho, mga kababayan. Kasi nga, ang dinahilan nila, hindi pwede ang ilang beses na impeachment sa loob ng isang taon. Pero yung mga sagot o sagutin po, yung mga katanungan na nandoon sa loob ng impeachment, mga bossing, wala pong nasagot, ni isa doon. No? So ano sa tingin ninyo? Kenji Ramos ng Kingdom of Saudi Arabia, yung mga congressman dati, hindi naboboto o hindi nalalagda ngayon para ma-impeach ang Vice Presidente, malamang yan pa din ho yun, mga boss. Pare-parehas pa din ho yan. Diba, sabi ni I am Batman, Battle of Brains, Sandro versus Sara, lagapak agad ang impacta. Grabe ka naman. No? Yan ang kinatatakot nila. Ito ang pinaka-crucial ho sa kanila, mga boss. Ang malagdaan, no, ng 1/3 na congressman, yung impeachment. Dahil pag huyan, umakyat na at ibinigay na, ipinasa na sa Senado, ano po ang sabi ni Senate President Tito Soto? Monday hanggang Friday, bukas ang Senado para tapusin agad ang impeachment na ito. Di ba? Kasi pag umabot po ng impeachment court, wala na. Nakikita na ng taong bayan yung kalahatan, no, na ebidensya. At makikita din ng taong bayan kung paano sila dumepensa. Pero sa nakikita ko, mukhang ampaw ang ebidensya, mga boss. Yan lang ho, no? Nakikita ko, mukhang ampaw yung magiging ebidensya nila, mga boss. Ngayon, tapusin na natin yung impeachment. Medyo masakit na ho para sa mga DDS. No? Sabi ni Legaspi, kahit anong pasikat, paninira, pananakot ng DDS, Sara will be impeached. God's will.